Tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang James. Elementary pa lang, tambalanista na ako. Sumulat ako para humingi ng payo at sana mapag-usapan nyo sa podcast kasi doon ko kayo pinapakinggan. January last year na mag-propose ako sa long-time girlfriend ko. Pagdating ng April, pinakita ko na sa kanya yung wedding package na pwede naming i-consider. Kita ko naman na natuwa siya kasi matagal na din naman niyang gustong mag-settle down. Ako lahat ang nag-aasikaso sa preparasyon. Kahit pagsagot sa mga tanong ng suppliers, kahit alam naman niya ang sagot, ako pa din ang gusto niyang sumasagot. Ako din yung nag-monitor ng deadlines, bumili ng mga kailangang bilhin, at kumontak ng mga taong kailangan naming sabihan. Wala siyang partisipasyon. Sa totoo lang, in-expect ko na tutulong na lang siya financially dahil pareho naman kaming may stable job, pero halos wala pa din. 95% ng ginastos namin sa kasal galing sa akin. Sapilitan pa yung 5% na share niya dahil ubus na ako talaga. Inintindi ko na lang kasi alam ko naman na breadwinner siya at minsan nauubos talaga ang sweldo niya. Maraming beses ko na siyang sinabihan na magtira para sa sarili niya at sa future namin. Pero kailanman, hindi ko naramdaman na sinubukan niyang gawin. Pagkatapos ng kasal, ipinagtapat niya na kailangan niya ng pera pambayad sa mga pinagkakautangan niya. Ginamit daw niya yung pera nung maospital ang mama niya. Sabi ko, ibayad na lang niya yung perang niregalo sa amin nung kasal para matapos na lahat ng utang niya. Yung mga utang niya sa akin nung hindi pa kami kasal, wag na niyang bayaran. Mas lumala ang sitwasyon ngayong taon. Halos walang natitira sa sweldo niya dahil binibigay niya sa mama niya. Sa akin pa siya humihingi ng pamasahe. Hindi man lang siya magtira para sa sarili niya. Hindi din niya ako inaasikaso. Ako na ang bibili ng pagkain, ako pang magluluto, magliligpit ng pinagkainan at magpapakain ng mga aso. Samantalang siya, nagse-cellphone sa kwarto. Pinag-usapan na namin ito pero hanggang ngayon hindi pa rin siya nagbabago. Recently, pinaalala ko sa kanya yung sinabi sa pre-wedding seminar na pinuntahan namin. Kapag nag-asawa, prioridad mo rin dapat ang asawa mo. Ang sagot niya, alangan naman daw pabayaan niya ang mga magulang niya. Sabi ko, hindi ko naman sinabing wag na siyang magbigay. Ang sa akin lang, magtira naman siya kahit para sa sarili niya kung hindi niya kayang magtabi para sa future namin. Tambalan, napapagod na ako. Pakiramdam ko, mag-isa lang akong sumasagwan sa relasyon namin. Ano kaya ang mabuti kong gawin? Ako ba ang may mali dito? Salamat sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, James.
Ito na naman ang mahirap na usapan kapag ikaw ay nasa Pilipinas. Oo, na kinalakihan nating lahat yung idea na syempre, hindi mo papabayaan ang iyong mga magulang, ganyan. Kasi sa iba, parang sa ibang lugar, sa ibang bansa, pagpatak mo ng 18, kanya-kanya na talagang life. Parang gano'n. Tapos tanggap na yun kasi yun na talaga yung kultura. Dito kasi hindi eh. 'Di ba? Magugulat ka minsan sa isang bahay, ang dami-daming tao. Yung parang, bahay ampunan po ba ito? Bakit parang 33 yung mga bata? Kasi, kahit walang celebration, oo, no? 'di ba? 33 yung bata kasi may apo sa tuhod, pamangkin na ganito, pinsan ni ganyan, na nakatira lahat sa iisang bubong. Ganon. Kasi yun na yung kinalakihan natin. Kaya yung mga ganitong klaseng mga topic, medyo mahirap sausawan. Ang mahalaga talaga dito is depende sa sitwasyon na meron kayo. Yes. 'Di ba? Parang ganon. Although, syempre kaya nga kabit talaga sa sana tumaas ang sweldo ng lahat. Bakit? Bakit, partner? Kasi syempre, pag tumaas ang sweldo ng lahat o kaya kumita na maayos ang lahat, merong pang sube o may pang tabi for future. At yung sinasabi natin pagtaas ng sweldo, yung talagang extrang mataas na may extra talaga ha. Kasi unfortunately, sa totoo lang, pagka nag-computan talaga ng mga gastos talaga sa isang buwan, kulang talaga yung sweldo. Totoo yun. Oo, abonado ka pa. Abonado. So, saan pa yung part na may ipon? 'Di ba? Correct. Yung ganun. Saan pa yung part ng sinasabi na ipon para sa ganito, ganyan. May mga iba na talagang sadyang kulang eh. Hindi sila magastos. Talagang sadyang kulang. Kasi may mga iba na talagang magastos. Yung mag-spend ng mamahaling cellphone. Laging kumakain sa labas. Laging may celebration. Oo, laging may celebration. Ganyan. Kahit walang may birthday, laging may panset. Diba? Kaya nga, senyalis. Para sa atin, celebration yun. Senyalis daw yan na nakaluluwag-luwag ka na. May spaghetti sa bahay ninyo at cake kahit walang may birthday. Diba? Laging may ice cream, no? Oo, correct. Mga ganun. Mayayaman lang may ganun. True. Kasi sa katotohanan, kulang talaga. Kaya nga, di ba natanda mo noon sa yung mga unang segment ng Tambalan nung araw, meron tayong naging discussion noon na mas yung kasama sa bahay o yung kasambahay, mas may napapadala pa sa kanilang mga magulang versus yung kanilang amo na empleyado. Bakit? Kasi yung kasama sa bahay, wala po siyang gastos sa pamasahe. Yung wifi, 'di ba? Wifi ng buong bahay. 'Di ba? So dun pa sa part na 'yon, hindi na siya gagastos. Shampoo at sabon, shampoo din ang kasambahay, 'di ba? Inaalaw natin 'yon. Tama, totoo, magkakaparehas. Sabon panlaban natin, sabon panlaban rin niya sa damit niya. True, 'di ba? Minsan nga iba pa yung sabon niya sa sabon mo. Ikaw din mag-shoulder nun, yung employer, yung amo, 'di ba? So lahat na mga ginagasto sa bahay, wala siyang gastos. Pagkain, napakalaking factor. Pamasahe nga kasi hindi mo siya maalis. Yung pamasahe, yung gas po mga kabisyo, yung pagko-commute, napakalaking factor po niyan sa gastos. Yung basic yan na natatanggalin sa sweldo eh, 'di ba? Pero lahat yun, wala nang gastos yung kasama sa bahay. Kaya ang ending, mas may napapadala pa silang pera, 'di ba? Sa kamag-anak nila, sa nanay nila o kaya sa mga anak nila kasi mas nakakapag-ipon. 'Di ba? Yung gano'n na kaakiba talaga ng medyo may ang taas ng bilihin tapos kaunti yung sweldo. Correct. Grabe no, panty na lang talaga bumababa. Higpitan mo na kasi, ano ba yan? Luwag-luwag na ng garter. Baba tuloy ng baba. Oo. Bili kang perdible. Yan, di ba? Wala nang Pampahigpit. Correct. Wala nang bumabang bilihin. Panting maluwag na lang talaga. Oy, totoo yan So, ninin yung ultimo. Sa sobrang kulang ultimo underwear, hindi diba, kayo makabili. Hindi na napapalitan. Di ba may butas na pero okay lang, di ba? Sipin mo na lang, mahangin yan. Nahanginan. Need natin ngayong summer yan para presko. Truth, diba? Yung butas-butas na underwear, yung maluwag. Yan, di ba? Yung mga ganon. Kaya yun yung nasasabing panty na lang ang bumababa. Kasi nakulang eh. Wala nang may garter. Kung may pambili ka, di sana lagi bago underwear mo. Di sana lagi nakaangat yan, di ba? Hindi. Kulang na nga, di maluwag na. Bumababa. Bilihin, hindi bumababa. Di ba? Totoo yan. Nakakalurkey. Kaya magigets mo kung bakit. Siyempre, kahit na may pamilya na,
tinutulungan pa rin yung parents. Pero kung yung parents sana meron, 'di ba parang ganun yung ideal? Doon magsisimula. Bawa tayo partner, magiging ganyan din tayo. Ako talaga hopefully talaga dumating yung panahon na hindi ko kailangan humingi sa anak ko kasi magiging problema niya to. Napakarami pong kwento sa Mahiwagang Burnay, napakaraming kwento sa podcast na lagi na lang problema yung mga magulang ng mga asawa nila. O yung pamilya ng asawa nila. Kulang, monster-in-law, oo, okay, laging intrimitida. Totoo, laging bibigyan, nagkulang na yung para sa sariling ganyan. Kaya nga ako, yan yung pakialamera. Lahat na. Lahat nabasa na namin yan. Correct. Lahat problema nila yung pamilya. 'Di ba? Kasi hindi naman lahat nakakabukod. Oo, yun. Tapos hindi naman din talaga lahat, yung parang kumakain ka ng masarap tapos alam mong wala makain yung nanay mo, 'di ba? Parang hindi mo kaya din, 'di ba? Kasi mahal mo naman yung nanay mo tapos alam mong pinaghirapan yung ganun ba? Kaya di ko rin mawari kung paano kita masasabihan, James. Pero lalo na kung kinakausap mo naman yung asawa mo, 'di ba? Pero tama din naman talaga na yun talaga priority mo na rin naman talaga yung binuo mong pamilya. And dapat para dun sa mga magulang ngayon, i-mindset na natin yung baka yung lumang generation ganon. Parang ang anak ko sa kanya, kaya ako siya pinaaral kasi para lahat ng mga ibinigay ko maibalik niya rin in the future. Feeling ko medyo lumang henerasyon na thinking, old mindset. So dapat ngayon tayo mga magulang partner, ang mindset na natin. Sayang, kaya hindi ba? Para maging komportable ako pagdating ng panahon. Ay, ganun talaga, old ka eh. Kaya mindset mo old. Hindi, pero agree ako doon. Dapat i-break na natin yung tradition na minsan kasi nagkakaroon tayo ng pagtanaw ng utang na law, which is again okay yun kasi mahal natin, walang problema doon, kaya lang hindi dapat sa kanila, may sarili na silang pamilya, so dapat hindi lang fully sa kanilang asa. Ang problema kasi dito talaga, partner, paano kung wala din talagang trabaho, nag-retire na, wala, yun yung mga ganun, kaya nga hindi na natin isipin yon kasi ang dami na nating iniisip, 'di ba? Hindi natin isipin yon. Kaya ang feeling ko yung mas lesson is mag-focus dun sa mga parents of now. Na huwag nating hayaang laging ganon. Laging ganon. Parang paulit-ulit lamang na cycle. Pattern, correct. So, i-break na natin. Break yung the tradition cycle. na yun. Kung kaya, ha? Kung kaya. At di ba, Hindi, parang ang kaya is yung i-mindset mo na mag-iipon ka para sa future mo din. Para pagdating ng araw. Di ba? Hindi ka problemahin ng anak mo. Kasi, syempre lahat tayo, ako pangarap ko para sa anak ko makapag-asawa ng mayaman. Di ba? Yung wala na siyang problemahin. Yung gano'n paano kung parang kung tulad ko rin siya, partner, na mahilig lang sa gwapo pero walang pera. Di ba? Or, nabubusog sa diba, kagwapuhan. yung busog na busog na sa kagwapuhan, okay lang. Kahit tayo makain mo sa importante, kahit ang gwapo mo. ang tiyan. Correct. Di ba ang importante, ma-shirt ka, kuya. Di ba? Paano kung gano'n? Busog na busog ka naman, di ba? Sa Arriba. Arriba, araw-araw. Nakakabusog yan. Hindi, pero yung gano'n, paano kung? Di ba, syempre pangarap natin maging maayos talaga yung future, pero wala nakakapagsabi ng future eh. Paano kapag yun nga, di ba, nakapangasawa na mas mahirap pa sa daga. Di ba? Yung sinasabi nila, mas mahirap pa sa daga. Sabi natin, napaka-judgmental yung sa mga daga. Ano palagi yung sa mga daga, mahihirap talaga sila. May nakita ka namang dagang mayaman. Sige, pakilala mo sa akin, partner, para matapos na to. Para matapos na to, sabi sige niyo, na. huwag yung gine-generalize. Merong mayayamang daga. Meron nakatira pa sa Ayala, Alabang. Ay, sa bagay. Nasa West Grove. Ganyan. Nakatira sa Makati, Bel Air. Yan, ganon. No, tinan mo, may bahay doon na may daga. Mayaman yun. Sa bagay, yung kinakain nila, yung tira-tirang kinakain nila, steak. Oo. Diba? Okay, sige. I rest my case. Di ba? Pero kung paano nga, kung makahanap ka ng mahirap pa sa daga, di ba yun yung mapangasawa niya, papaano, aasa ka pa ba sa kanya? Totoo. Parang ganun. Kaya yung sinasabi natin, ang lesson dito, tayo as parents, yung the new generation parents, tayo, i-mindset na natin na magsusubi tayo for our future. Correct. Habang pinapaaral din yung mga anak natin kung paano gagawin yung bahala na, kaya nga doble at triple ang kayo, di ba?
walang magpapahinga sa pamilyang ito. Kayod lang ng kayod araw-araw. Oo, walang magpapahinga sa pamilyang ito. Ganun. Tapos, para hindi na lagi may ganitong problema kasi lagi may ganitong problema. Let's break the cycle. Oo, sabi nga nila. Yun yung sabi. Basta sana kayanin kasi nga, paano nga naman kung, babalik ako dun sa, gustuhin ko man pero walang extra. 'Di ba? Yun eh. Ako nung napainggan ko yung sulat, yun din agad yung naging impression ko. The issue here is money. 'Di ba? Yung mga ginawa naman ng mister mo, it's out of love eh. Kung titingnan mo ha. Ni Mrs. Ni Mrs. pala. Si James yung nagsulat eh. Yung ginawa ng Mrs. mo is a gesture out of love. Hindi yung pagtulong syempre dahil mahal mo yung nanay mo, nandun na tayo. Pag titingnan mo rin sa kabilang anggulo, wala naman siyang ginawang masama. Nagkataon lang na nakakapos na kayo pare-pareho. Yun. 'Di ba yung sinabi sa simbahan, yung seminar, yung pre-wedding, pre-Cana seminar. Totoo, hindi naman lahat yun nasusunod eh. 'Di ba yung sinasabi na live and cleave kasi nga depende yun sa sitwasyon. Ang daming nakatirang ikinasal na nasa nanay at tatay pa rin nila. Sinunod ba nila yung live and cleave? Hindi naman. Kasi hindi nila kaya. Yes. Diba? Alam mo, binabaran mo yung seminar na yan pero hindi mo sinunod. Kasi nga depende sa sitwasyon. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay kaya. Applicable. Yes. Lalo sa Pilipinas. Totoo. Yung masaklap lalo sa Pilipinas. Correct. So this is highly debatable. Lalong-lalo na again, nasa Pilipinas po tayo. Ang main issue dito is yung supply. Supply ng pera, supply ng resources. Yan. So kung doon kulang, kasi doon kayo nag-aaway eh. Correct. Doon kayo hindi nagkakasundo kasi feeling nyo wala na kayo. Doon nyo tutuunan ng solusyon. Hindi yung gesture. Maaaring yan, makakatulong, pero kung ganyan kinausap mo na, di ba medyo mahirap na baka mag-cause lang ito ng matinding away yung dalawa, dagdagan nyo na lang yung supply. Source of income. Pwedeng mag-suggest ka na lang, total, di ba, para mabigyan pa natin ng pangangailangan yung nanay mo, di magdagdag pa tayo ng extra income. Pwede ba tayo magtinda ng ice candy ngayong summer? Maghalo-halo tayo. Di bang magbenta tayo online, karirin natin ng online selling. Mag-overtime ka pa, ganon. Mag-vlog, maging vlogger ka, tas pumira ka kay Diwata Pares, overload, di ba? Ganon. Para magkaroon ka na maraming subscribers. Tapos ang solusyon, pera ang problema eh. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Di ba? Dagdagan natin yung ating sources of income. Yes. Yun yung kailangan natin gawin. Kung paano gagawin, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Effect na lang kasi yung away nyo. Oo, kasi pakulangan ng pera. Kulang sa pera. Kaya nga yun yung sinabi ko kanina, partner, na parang ang bottom line dito o yung umpisa talaga sa lahat is yung sweldo, yung sweldo. Papaano kasi, kunyari tayo partner, ako, ganyan na talaga din yung mindset ko na parang, hindi ako aasa, sa pagka-arte-arte ko partner na tao na hindi pwedeng hindi maayos yung mga kuko o yung mga basta at saka sa takaw kong to yun na lang. Anong ginawa mo? Para hindi ito maging issue sa asawa mo or maging issue yung mag-asawa. Siyempre kayod ang kayod, bawal ang napapagod sa pamilyang ito. Bawal ang napapagod, diba? Host ng host. Correct, totoo. Ganon. Ako partner, sabak ako ng sabak sa kung ano-ano to the point na minsan nasa scam ako. Totoo kasi nga ang supply ay kulang. Correct Kaya lang kailangan yun nga nagma-mindset ako na kahit anong mangyari, hindi ako manghihingi ng pang manicure at pedicure ko sa anak ko in the future. Lalo na pag nag-asawa na siya. Pag single yan, baka pwede ko pang lambing-lambingin. Baka naman. Pa-foots pa ka naman dyan, di ba? O kaya, pero hindi lagi, hindi din naman lagi. Mahirap lambingin lang lagi. Oo, correct. Kasi kahit, pero kung medyo single, di pwede. Pero lalo na pag nagkaasawa, hindi na, kumbaga, kung aabutan ako, edi thank you very much. Pero kapag hindi niya ako aabutan, dapat parang kaya ko yung sarili ko. So, yun na yung mina-mindset ko. Kaya todo-todo din talaga ako mag-work. Kasi hindi, kung ito lang talaga, yung pagkukunan, kulang talaga. Totoo yun. Yun talaga yung unfortunate. Yun yung solution. Alam niyo, maraming mag-asawa na ganito ang issue na nagkasundo sa napakaraming aspeto ng buhay pero nung nawala ng pera, nagkaubusan ng pera, nagkakulangan ng resources nila,
Hindi ba't nagsimula ng magkwentahan? Yan na. Nagsimula ng mag-away. Yun nga collection natin nung kinasal tayo, pinagastos ko na sa'yo eh. Di ba? Yung mga utang mo nga noon, hindi ko na pinabayad. Oo, pero kinuwenta mo. Di ba? Hindi mo pinabayad pero kwentado sa isip mo. Pero nasa utak mo, alam mo kung magkano. Diba? Nakalista, naka-cellphone, nasa hidden nasa hidden folder. Oo, ganun. Diba? So, sa madaling salita, totoo yun, no? Maraming mag-asawa ang naging cause ng kanilang argument ay ang pera. Ngayon, if it's hard for you to break the cycle, yung sinasabi natin, itigil ko na lang yung pagsusupply sa nanay ko. Kailangan, simulan ko mismo na ngayon, mag-ipon ako na mag-ipon para pag dumating din naman yung time, na magkaroon na kumbaga bumukod magkaroon ako ng kaya mo ya partner, magkaroon ako ng anak at magkaroon sila ng sariling buhay and I have to stand on my own feet. Yes. Hindi ako kawawa. Ngayon, if you cannot break that cycle, hindi mo magawa. Oo. And then add additional make additional resources. Yun add talaga. More income. Correct. Papaano, di ba? Investment, business, online selling, maraming opportunities na pwede mong pagkakitaan ng pera para hindi na kayo mag-away ulit. Ang kagandahan po sa world ngayon, meron pong online platform. Yun yung kagandahan sa world ngayon eh. Dati kailangan meron kang physical store. Yun lang, kailangan meron kang physical store para makapagnegosyo ka. Ngayon hindi, 'di ba? Ang galing-galing magsalita ng ng tambalan. Wala namang sariling negosyo. Issue din namin 'yan, issue din namin yung pera, pero hindi natin i-allow na ma-sacrifice, for example, yung relationship kung kanino man, with your parents or with your spouse, 'di ba, dahil lamang sa pera. That's it's a sad reality na yun talaga ang kadalasang away ng mga mag-asawa. Nangyayari talaga. Ay pera. Correct. So kung ang issue ay pera, kakulangan sa pera, uulitin natin ang solusyon, hahanap ka ng pandagdag sa pera. 'Di ba? Kung ang strength mo ay mag-host, for in the case of Nicole or in our case, 'di ba, every time na may racket, tanggap ng tanggap, host ng host. Kasi kailangan kong dagdagan yung income para hindi kami mag-away ng asawa ko eh. 'Di ba? Para maibigay ko rin kung maglambing man sa akin ng parents ko at hindi ito maging issue sa asawa ko. Yes. Hindi ito masilip ng asawa ko. Kasi may supply akong pera, may enough supply ako ng pera. Pag kulang, hahanapan ka talaga ng partner mo, mas pinapaboran mo pa yung nanay mo eh. Ikaw naman, sa perspective mo, wala naman akong ginawang masama. 'Di ba? Lumambing lang sa akin yung nanay ko. Kahit naman ikaw, ibabalik mo sa kanya yun eh. Kahit naman ikaw, pag lumambing si nanay mo, sa iyo yung nanay mo, bibigyan mo rin kasi nanay mo yun. Correct. Mahal mo yun eh. At ayaw natin maging issue yun kasi nga, ginagawa lang natin yun out of love. 'Di ba? So, again, ang bottom line dito, kakulangan ng pera. So kung kulang ka sa aspetong yun yung dadagdagan mo para walang issue. Racket ka, racket talaga. Kayong dalawa dapat kayong dalawa. Hanap kayo ng ng ways and means, 'di ba? Yes. Yung mga ganun para kumita. Correct. Ganun talaga. Although ang daling sabihin ang hirap gawin kasi kung madali lang talaga siya, ang dami, hindi na natin to issue lahat eh. 'Di ba? Madami, ikaw ba partner, ilan ang sources of income mo, 'di ba? Isa. Oh. Ang daming sinabi. Tapos, isa lang. Oh. Bakit? Diba? Kasi hindi siya madali. Totoo naman partner eh. Parang, halimbawa tayo, fully employed tayo. Fully employed tayo. So, hindi ito madali na meron kang madami kang extra eh. Pero pwede kung talagang sisipagan mo din. Mag-focus ka doon. Oo, kung mag-focus ka, yung araw gagawin mong gabi, yung gabi gagawin mong araw. Yung parang ganun. Ito yung sinasabi ko, nung pandemic, nagbenta-benta kami ng mga bigas-bigas, suka-suka, damit-damit, ganyan. Ang realization ko doon is, kasi nung time na yun, ang source of income lang talaga, sweldo lang, tapos kinalahati pa, 'di ba? Kinalahati, may ganung point na kinalahati lang po yung sweldo namin eh. No, kapag hindi ka kumilos, wala ding mangyayari. 'Di ba? So kaya nagbenta-benta kahit medyo mahirap. Tapos sabi ko minsan introvert ako eh kasi hindi nahihiya ako magbenta-benta dati. Ngayon hindi na eh. Kasi kung hindi ka nga gagawa ng paraan, hindi mo makukuha yung extra hundreds eh. Hindi man siya kasing lalaki dati partner ng hosting stint na ilang oras lang tapos ganitong halagay na kukuha. Pero mas mahirap lang siya though, pero hindi ko rin siya makukuha yung extra hundreds o libo na yun kung tutunga nga lang din ako or magsi-cellphone lang.
Ganon, parang ganon. So, yun. Kung alam yung kulang, extra talaga. Yun May yun. effort po talagang gagawin. Yes. Kasi nag-gets talaga namin kulang talaga ang sweldo eh. Totoo yun. Oo. So yun yung solusyon na gagawin yung mag-asawa. Kaya ito magandang lesson itong iiwan, itong kwento ni James sa atin, na kapag mag-aasawa ka, ang hahanapin mong asawa, yung masipag. Correct. Hindi not necessarily mayaman agad. Hindi man mayaman, at least may pangarap sa buhay Correct. at alam mong masipag. May history ng kasipagan. Kasi pag